Good day mga sir. For today's vlog, magto-troubleshoot tayo nitong Suzuki Raider G Pro. Dahil ang problema nito mga sir, hindi nag-charge yung kanyang battery. So ito nga pala ay naka full wave. So unang gagawin natin, itong dalawang wire, ititest natin to kung okay ba, kung may kuryente ba itong dalawa. So dahil naka full wave to, dapat itong dalawang wire hindi ito konektado sa ground kasi nga naka full wave. So ang gagawin natin, itong dalawa, ititest natin to kung mayroong kuryente. So okay mga sir. So ito mga sir, kahit ganito na lang yung test light yung gagamitin. Ito yung peanut bulb. Ito, itap natin tong dalawang wire. So pag umilaw to mga sir, ibig sabihin okay yung ating stator. So tadyakan natin. So okay mga sir, no, nakailang tadyak tayo pero hindi siya umilaw, no. So ibig sabihin sira na yung ating stator. Tapos mga sir, kung ang pag-trouble naman sa half wave, halimbawa half wave to, ang gagawin nyo, yung test light dito, itest nyo itong isang wire, itong yellow wire, tapos dito sa ground. Kapag sa half wave mga sir, dapat iilaw to, tapos itong wire dito sa ground dapat iilaw to kung sa half wave. Tapos dito naman sa kabila, dapat kung half wave, itong dalawang wire dapat may kuryente yan. Ipatadyakan nyo, tapos ito ground to. Kapag iilaw yan, good yan mga sir. Dapat kapag half wave itong dalawa, mayroong kuryente. So okay mga sir. So ulitin lang natin, kapag naka full wave, hindi ito konektado sa ground. So okay mga sir, dapat itong dalawa lang ang itest nyo. So okay mga sir, kapag full wave. So okay mga sir, no, tanggalin natin to para mapalitan na
Nakalimutan ko mga sir, kailangan nyo palang i-drain ng oil. So ayan mga sir, no, tanggalin natin yan, yung stator nya. So ayan mga sir, no, natanggal na natin ang stator. So papalitan natin yan ng bago. One hour later. So ayan na mga sir, no, bago na yan. Tapos pinol wave na natin yan. So ayan mga sir, no, pwede na natin ikabit. Ayan, may bago na tayong gasket. Ayan, so ikabit na natin. So ayan mga sir, no, yung dalawang mahaba sa starter yan, yung dalawang mahaba. So ayan mga sir, no, yung yellow tsaka white na wire, putulin na lang natin yung kanyang socket, no. Tas mga sir, yung isang socket pala, yung blue tsaka green, yan po yung kanyang pulser. So ayan mga sir, no, ititest muna natin kung okay ba yung pag full wave natin. Ayan, dapat kapag itinosok yan sa ground, dapat walang connectivity yan, yung dalawa dapat hindi konektado sa ground. So okay naman, hindi naman konektado yung dalawa. Dapat kapag tinis mo yung dalawang wire, dapat sila lang yung konektado, kasi nga floated yung kanyang ground.
Tapos gagamitan naman natin ng test light kung okay ba yung ating ginawa na pag full wave. Ayan, patadyakan lang natin. Kung iilaw yung test light mga sir, okay yan. Pero kapag hindi, so palpak yung ginawa natin. So ayan, tinadyakan niya. Tapos umiilaw naman. So good yung ating ginawa mga sir, no? So pwede na natin ikabit. So ang pagkabit nga pala niyan sir, mga sir, pwede rin magkabaliktad kahit sa nyo dyan, sa pink ba o sa yellow. White or sa yellow pwede rin. Yellow or sa pink pwede rin. So ayan, okay na mga sir, no? Ngayon titingnan natin kung nagcha-charge. So ayan, no, ilagay lang natin yung tester natin sa 20 volts. So ayan mga sir, no, umaanda na yan. Sir, no, umaabot na ng 14 volts yung kanyang charge. So okay naman yung ating ginawa, no. So hanggang dito na lang muna tayo mga sir, no. Salamat sa panonood at God bless po sa inyong lahat.